ICC. ICC. Naku po. Ayan po ang balita. ICC tags 9 as co-perpetrators of Duterte in drug war. Sabi ko ho nung una, siguro yung susunod na batch, kasi base po kay dating Senador Trillanes, mga kababayan, may 3 batch. No? Unang batch nga ay sigurado ang pangalan ng dating Pangulong Duterte. Pangalawang batch ho, mga boss chief amo, sir, ay nandiyan na pumapasok yung pangalang Bato de la Rosa, Bungo, at yung ibang mga chief PNP. No, nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Si Albayalde, simula nung naupo ang Pangulong Bongbong Marcos, medyo hindi maingay yan eh. Ngayon, nag-iingay na ho, mga kababayan. Kasi nandoon yung pangalan niya. Pero sabi niya, ready naman ako ano man ang mangyari. No? Eh, malalaman natin yan. Si Bato ang pinakamaingay ho, mga kababayan. At panigurado ako, hindi ako, kumbaga, panigurado ako dahil nga mismo kay dating senador hindi pa. Senador pa din ho si Bato de la Rosa. No? Dahil nasasabi niya na ang pangalan niya ay nandoon sa warrant of arrest, eh panigurado ko, isa siya diyan. No? Bungo, kung sakali man, si Danao, si Albayalde, yung mga ganyan ho. Tingin ko, sila yung tinutukoy diyan sa siyam na yan. Ang tanong, kasama ho kaya ang Vice Presidente ng Pilipinas diyan sa siyam na yan? Dahil po, merong investigasyon, merong pagsasabi po ano pangalan nun? Kalimutan ko, yung isang testigo na si Inday Sara Duterte nga daw po ang pinakapinuno nung tokhang-tokhang sa Davao nung panahon na siya ay mayor pa. Kung ganun ho, malamang baka po pati ang Vice Presidente niya natin kasama siya diyan sa siyam na yan. Naku po. Ibig sabihin, yung si Pangulong Duterte, ano lang yun, kumbaga, tip pa lang yun ng iceberg. Tapos silang lahat, no, kasama ang BP, nandun sa ilalim. Kung sakali na ganyan nga ho, mga kababayan. Ang lungkot ng sinapit nila, mga bossing. Ano? Ang lungkot ng kanilang sasapitin kung sakali man. Isa pa pong nakikita ko dito, sabi ko, siguro yung second batch at third batch, siguro mga 6 na buwan ang pagitan niyan simula nung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, kung ikaw ang humuhuli, ikaw yung nagpapa-aresto, ikaw yung nag-utos, no, ICC, at ganun kadali nahuli si dating Pangulo na ini-expect mo, naku, matagal-tagal to kasi yung kay Buloyski umabot ng napakatagal eh. Kung ang nakita mo napakadali lang, mapapaisip ka, ilabas na din kaya natin yung warrant of arrest nitong second batch at third batch. No? Pero tingin ko, hindi dapat magpakampante ang PNP kapag sila Bato na dahil eto si Bato medyo talagang maingay to, di ba mga bossing? Maingay talaga si Bato de la Rosa pag napag-uusapan yung ICC. Hindi ako, ang paniwala ko dito, hindi magpapahuli to, no, ng buhay. Yung sinasabi niya, ready ako, sasama ako, ganito, etc., etc. Pero yung ipinapakita niyang mga kilos, isama niyo na po dyan, yung tawag dito, yung sinabi niya, Mikmadi. Mukhang nakikita ko po may pagpalag ho ito, mga kababayan. May pagpalag po ito. Kaya kung sakali na manigurado ang PNP, pag sila ay kinontak ulit ng Interpol, baka po yung sa dating Pangulong Duterte 7,000, baka po yung kaila Bato de la Rosa, mga kababayan. Diyan po siguro mga 10,000 yan. Kasi madami ng pangalan yan. Tsaka hindi na kasing hina ng dating Pangulong Duterte yan. Malalakas yan. At mga PNP chief,
no? Baka kung sakali na diyan sa siyam na 'yan, nandiyan din ang Vice Presidente, baka lumaban din 'yun kasi nananapak 'yun, 'no? 'Di ba? Sumusugod 'yun, matapang ho ang ating Vice Presidente, mga kababayan, pagka 'yung dating na suguran one on one. Nakita niyo naman ho 'yung video niya nung dati, talagang lalaki pa po 'yun, mga boss, ha. Idagdag ko na din po dito, 'no, sa topic na ito, mga bossing. Eto, masaya po si Bato de la Rosa. Bakit masaya? Kasi nga yung si Menardo Guevara po, 'no, Solicitor General, kumbaga ayaw gampanan yung kanyang tungkulin para ipagtanggol po ang gobyerno ng Pilipinas bilang isang lawyer ng gobyerno ng Pilipinas. Ngayon, hindi na expect naman namin 'yun, 'no? Dahil simula't simpul pa lang, ramdam na namin yung pagka-DDS at talagang, dikit na dikit ito sa mga Duterte, si Menardo Guevara. Sabi sa Manila Bulletin, Senator Ronald Bato de la Rosa lauded, no, Solicitor General Menardo Guevara for his decision not to represent the Philippines government. Tuwan-tuwa ho yung mga yung mga DDS, etc. Ganyan daw po. Pero sila Senator Leila de Lima, sabi, ang trabaho mo is ipagtanggol, maging lawyer ng gobyerno ng Pilipinas tapos ayaw mong gawin. Dapat mag-resign ka na. Sumagot naman po yung si Solicitor General, sabi niya si BBM lang ang makakapagsabi kung ako ay magre-resign. Ano? Ngayon, si Bato de la Rosa, ayan po, siyempre lahat po na kahit munti na pwedeng kapitan niya, kakapitan niya po no? Kagaya na lang po sa Senado, mga kababayan. 'Di ba? Nakikita ko ayaw niyang ipagtanggol yung kanyang sarili base doon sa problema. Base doon sa ipaliwanag niya yung kanyang mga nalalaman patungkol po doon sa war on drugs o tukhang o EJK. No? Ngayon, pumupunta siya doon sa pagreresolba doon sa mapagtatakpan na hindi siya kailangan magpaliwanag. Kagaya na lang nung Senado. 'Di ba? Hindi ako pababayaan ng Senado. Pag nasa loob ng facility ng Senado, hindi ako pwedeng arestuhin. Nagtatago si Bato de la Rosa doon sa mga ganon, mga kababayan. Ngayon, ayan, nakakuha siya ng, kumbaga, kakapitan na, tingnan nyo, si Menardo Guevara, hindi kayang ipagtanggol yung gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi siya agree doon sa mga pagpapahuli sa amin ng ICC, etc. Ganyan. At dahil nga po, syempre, masaya siya no? Masaya siya dahil nga magmumukha itong hindi kaya na ipagtanggol ng lawyer o ni Menard ng Solicitor General. Kaso ho, nandiyan ang Department of Justice sa lupo o kami po ang magtatanggol sa gobyerno ng Pilipinas. Napasabi si Bato de la Rosa, mabuhay po kayo, Solicitor General Menardo Guevara. Kawawa din si Guevara, no? Siya ang Solicitor General. Siya yung magtatanggol, no? Para sa gobyerno, kalaban mga Duterte. Mga friends niya yun Gisa sa sariling mantika. Kaya hindi na tayo magugulat, mabibigla kung ganyan po ang kanyang sabihin na ayun, tinitindigan ko yung sinabi ko na walang jurisdiction ng ICC. At hindi niya nga daw ipagtatanggol ang gobyerno. I-correct niyo ako kung medyo mali yung pagkakasabi ko doon. Pero parang gano'n, hindi gagampanan yung kanyang tungkulin. Kaya yung sabi ng iba, mag-resign ka. Di ba? Mag-resign ka. Pero, nandiyan po ang Department of Justice para po ipagtanggol ang gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan.
Okay, so ngayon masahing-masahin na po ako. Nakikita ko kayo lahat diyan 'no, ayoko lang banggitin yung pangalan niyo. Promise bukas lahat isha-shoutout ko kayo. Magpapaalam muna ako, magpapamasahe muna ako, para bukas mamayang gabi pagkita niyo sa'kin, fresh na fresh po ako. Oh, paalam hanggang sa muli. God bless po sa ating